Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2004 action horror film na pinamagatang Van Helsing. Spoilers ahead. Watch out and stay safe. Sa isang misteryosong kastilyo, ang mad scientist na si Frankenstein ay tagumpay sa kanyang eksperimento na mabuhay muli ang patay. Galit na galit ang mga tao kay Frankenstein dahil sa pag-e-eksperimento nito sa labi ng kanilang residente. Biglang dumating si Dracula kung saan nagmungkahi ito na gagamitin niya ang nilalang na nilikha niya upang mabigyang buhay ang kanyang mga alapores, ngunit tumanggi si Frankenstein dahil ayaw nitong gamitin sa kasamaan ang kanyang eksperimento. Humingi siya ng tulong sa kanyang assistant na si Igor na itaboy si Dracula pero lumalabas na si Igor pala ay nagtatrabaho din kay Dracula. Sinubukan niyang saksakin si Dracula pero sa kanyang pagkagulat ay hindi tinatablan si Dracula dahil sa matagal na itong patay. Pinatay ni Dracula si Frankenstein na ikinagalit naman ng halimaw na nilikha niya kaya inatake nito si Dracula. Pagkatapos tumakas siya dala ang labi ni Frankenstein ngunit sa kasamaang palad ay nahulog sila sa nasusunog na kastilyo. Sobrang nadismaya si Dracula dahil nabigo ang kanyang plano na makuha ang halimaw. Lumipat ang eksena sa ilang taon kung saan pinakilala tayo sa ating bida na isang monster hunter at siya si Van Helsing. Kasalukuyan niyang hinahanap ang salarin sa likod ng pagpatay sa mga residente na nagiiwan ng sigarilyo sa mga biktima nito. Lumingon siya sa likuran at napansin ang isang figura na umaakyat patungo sa mataas na gusali. Agad niyang pinuntahan ito at walang takot na hinarap ang halimaw na nagpakilalang si Dr. Jekyll. Lumalabas na matagal na pala siyang tinutugis ni Van Helsing dahil sa brutal na pagpatay nito sa mahigit 20 na tao. Kinuha ng halimaw ang malaking kampana at ginamit ito upang ikulong si Van Helsing, ngunit nang marinig ni Dr. Jekyll ang tunog sa loob, inangat niya ito at tumambad ang isang butas. Ngunit isa lang pala ito sa taktika ni Van Helsing kung saan nakakapit lang pala siya sa kampana sabay pinutol ang kamay ni Jekyll. Sobrang kinagalit ito ni Jekyll kaya ginapos niya si Van Helsing sabay itinapon sa rooftop. Ngunit kinuha ni Van Helsing ang kanyang grappling gun sabay itinira ito kay Dr. Jekyll. Pagkatapos nun bumalik na si Van Helsing sa Vatican at inatasan siya ng pari sa panibagong misyon na tulungan ang pamilyang Valerius sa lugar ng Romania. Matagal nang nakikipaglaban ang pamilyang ito sa bampirang si Dracula sa loob ng maraming henerasyon. Ngayong kasalukuyan, tanging 2 na lang sa pamilyang Valerius ang natitira kaya para mailigtas ang pamilyang ito, inatasan ng pari si Van Helsing na magtungo sa Romania para isakatuparan ang misyon. Bago umalis, binigyan siya ng pari ng isang scroll. Kalaunan naglakbay na nga si Van Helsing patungo sa Romania at matapos ang ilang araw na lakbayin, sa wakas nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Gayunpaman sa pagdating nila ay sinalubong agad sila ng 3 bampira. Agad kinuha ni Van Helsing ang kanyang crossbow at patuloy na inaatake ang mga bampira. Pero sa kasamaang palad masyadong maliksi ang mga nilalang na ito at hirap siyang patamaan sila. Kinuha ng bampira ang isa sa residente pero ilang sandali lang ay sumikat ang araw at bigla na lang naglaho ang mga bampira. Lumalabas na takot ang mga ito sa sinag ng araw, gayunpaman hindi rin ito magtatagal. Nang muling magtakip silim, biglang lumabas ang bampira mula sa balon at kinuha nito ang babaeng nagngangalang Anna. Nagawa ni Anna mapakawalan ang sarili sa pamamagitan ng punyal na hawak niya, ngunit nahulog naman siya sa isa pang bampira. Sa mga sandali na si Anna ay kukunin na, in-adjust ni Van Helsing ang crossbow sa single shot mode at pagkatapos agad inatake ang bampira na sa kabutihang palad ay naligtas nito si Anna. Isa sa mga bampira ang kinumpronta si Van Helsing, dito ipinahayag na sila pala ang mga asawa ni Dracula na laging naghahanap ng kanilang mabibiktima sa bawat bayan. Biglang umatake ang bampira kay Van Helsing kaya tumakbo si Van Helsing patungo sa holy water at pagkatapos inatake niya ito sa bampira ng ilang beses hanggang ang bampira ay mapatilapon sa tuktok ng bahay at dahan-dahan itong nagiging abo. Dahil sa pagkawala ng bampira, nagising si Dracula mula sa kanyang kabaong na galit at nangakong maghihiganti.
Dahil dito ipinadala niya ang alagang werewolf para kumalap ng impormasyon kung sino ang pumatay sa isa sa kanyang asawa. Inimbitahan ni Anna si Van Helsing sa loob ng kastilyo at dito napagtanto ni Van Helsing na si Anna ang descendant ng pamilyang Valerius. Kalaunan sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Anna ng kakaibang tunog at sa paglingon niya, isang lalaki ang nagpakita. Ang pangalan niya ay Velcon at siya pala ang kapatid ni Anna na isa ding Valerius. Aaminin na sana ni Velcon ang sikreto ni Dracula pero bigla na lang itong nawala sa sarili at nagsimulang mag-transform. Nang marinig ang komosyon, agad dumating si Van Helsing, pero si Velcon na nasa katinoan pa rin ay umalis na sa eksena. Lumalabas na bago pa makarating si Van Helsing sa lugar, si Velcon pala ay nakagat ng werewolf habang pinoprotektahan nito si Anna. At dahil si Velcon na lang ang natitirang pamilya ni Anna, hindi siya papayag na saktan ito o mapatay. Batid ni Anna na mayroong antidote si Dracula para mawala ang sumpa, kaya nagpa siya si Van Helsing na tulungan si Anna para makuha ang antidote. Nagtungo sila sa lungga ni Dracula pero sa kanilang sorpresa, tumambad sa kanila ang ilang tila ba itlog na nakasampay. Ang mga ito pala ay mga vampira din na kasalukuyang inieksperimentuhan ni Dracula kung paano ito mabubuhay. Sa tulong ni Igor, gumagamit sila ng scientific method para mabuhay ang lahat ng vampira na nasa itlog pa. Ginamit din nila si Velcon bilang test subject. Nang inactivate na ni Igor ang switch, naglabas ng malakas na kuryente ang makina. Hindi nagtagal, nang hawakan ni Van Helsing ang itlog, nagulat siya sa nakita. Isa-isang lumabas ang mga vampira sa itlog, at sama-samang naghasik ng lagim sa kalapit na nayon. Nagsitakbuhan ang mga tao pero sa kasawiang palad ay marami ang naging biktima. Ngunit ilang sandali sa di malamang dahilan, ang mga vampira ay isa-isang sumabog. Inanalisa ni Igor ang sitwasyon at nahinuhan niya na marahil hindi naging sapat ang test subject na si Velcon para masustina ang mga vampira. Sinabi niya na kailangan talaga nilang mahanap ang halimaw na binuhay ni Dr. Frankenstein. Samantala, nalaman ni Van Helsing ang patungkol kay Dr. Frankenstein kaya agad silang nagtungo sa kastilyo kung saan sinasabing dito nahulog ang halimaw na nilikha ni Frankenstein. May biglang umatake sa kanila. At ito pala ay walang iba kundi ang halimaw ni Frankenstein na himalang buhay pa rin at nagtatago lang siya dito sa underground upang hindi siya mahanap ni Dracula. Para mapigilan ang plano ni Dracula na makuha ang halimaw ni Frankenstein, nagpa siya si Van Helsing na ipadala ito sa Vatican. Gayunpaman habang naglalakbay sila patungong Vatican, sinundan muli sila ng mga alapores ni Dracula. Sa kasamaang palad nahulog ang karwahe sa bangin, at sinabi ng vampira na hindi nila pwedeng hayaang mamatay ang halimaw dahil kailangan ito ni Dracula. Ngunit nang suriin na nila ang loob ng karwahe, tumambad sa kanila ang isang bomba. Lumalabas na naisahan pala ni Van Helsing ang mga vampira kung saan may isa pang karwahe na minaneho ni Anna, at dito niya pala isinakay ang halimaw. Gayunpaman bago pa sila magsaya, nasundan pala sila ng werewolf na lalong nagpahirap sa kanila. Binaril ni Van Helsing ang werewolf at nahulog silang dalawa. Kinabukasan habang hinahanap sila ni Anna, natagpuan niya ang kapatid na bumalik sa anyo nito, ngunit sa kasawiang palad ay binawian na rin ito ng buhay. Dahil dito sinisi ni Anna si Van Helsing dahil sa pagpatay daw nito sa kanyang kapatid. Ngunit napansin niya ang sugat ni Van Helsing at napagtanto na hindi magtatagal ay magiging werewolf na rin siya. Paglingon niya sa likuran, bigla siyang hinampas ng vampira na si Alleria at pagkatapos dinala siya nito sa kastilyo. Muling bumalik si Van Helsing sa bayan, pero bago yun, kailangan niyang itago ang halimaw. Pagkatapos nagpa siya si Van Helsing kasama si Carl na iligtas si Anna. Palihim silang pumasok sa kastilyo at natagpuan doon si Anna kasama si Dracula. Ginamit ni Van Helsing ang tali para makuha si Anna, gayunpaman nanatiling kalmado lang si Dracula dahil batid na nito na talagang pupunta si Van Helsing. Nagulat si Van Helsing dahil bihag na ni Dracula ang halimaw ni Frankenstein. Sa dami ng vampira na humahabol sa kanila, walang ibang choice si Van Helsing kundi tumakbo.
Nag-iwan si Carl ng pampasabog at sa mga sandaling pumasok na ang mga bampira, sumabog ito at namatay lahat ng bampira. Napansin ni Van Helsing na ang halimaw ay dinala na patungo sa experimental site. Sinubukan niya itong habulin pero naharangan na siya ng Iron Gate. Pagbalik nila sa bahay ni Anna, napansin ni Carl ang portrait ni Valerius at hindi lang pala ito ancestor ni Anna kundi ama din pala ni Dracula. Ipinaliwanag ni Carl na si Dracula pala ay nakipagkasundo sa demonyo upang maging immortal siya sa pamamagitan ng pag-inom nito ng dugo. Pagkatapos nagtungo silang tatlo sa mural. Napansin ni Van Helsing ang punit na piraso sa gilid, kaya naalala niya ang binigay na scroll ng pari bago siya pumunta dito. Lumalabas na ang scroll pala na ito ang nawawalang piraso ng mural. Matapos niyang mailagay ito, isang misteryosong pinto ang lumitaw. Pumasok sila dito hanggang sa nakarating sa nagyayelong lugar. Napagtanto nila na ito pala ang shortcut patungo sa kastilyo ni Dracula. Kalaunan nararamdaman na ni Van Helsing ang kapangyarihan ng werewolf kaya ginapos niya ang dalawa upang makapasok sa higanteng pinto. Tagumpay silang nakapasok sa loob at una nilang nakita ang halimaw na nakagapos. Sinabi ng halimaw kay Van Helsing na hanapin ito ang antidote para iligtas ang kanyang sarili sa pagtatransform bilang werewolf. Kaya kinuhang bihag ni Van Helsing si Igor upang ituro nito kung nasaan ang antidote. Naghiwalay sila sa dalawang grupo. Pagdating nila sa chamber kung saan naroroon ang antidote, bigla silang kinulong ni Igor sa loob at lumitaw naman si Aleria sa likuran nila. Tinulak ni Anna ang antidote at naglalaman pala ito ng highly corrosive salt acid. Ginamit nila ito upang matunaw ang bakal na pinto, pagkatapos kinuha ni Carl ang antidote sabay tumakas. Sa kasamaang palad na huli ni Aleria si Anna bago pa ito makalabas. Samantala, nasalubong naman ni Carl si Igor na may dalang lightning weapon at walang tigil nitong inatake si Carl. Sa kabilang banda, natagpuan na ni Van Helsing ang halimaw ni Frankenstein pero bago niya ito mapakawalan, biglang tumama ang kidlat na nagdulot upang ang resurrection machine ay tuluyang gumana. Mayroong 10,000 itlog ng bampira, at dahil sa tulong ng halimaw ni Frankenstein, ang mga itlog ay nagsisimula na muling mapisa. Ngunit hindi pa ito sapat kaya kailangan pa ng isang electric shock ngunit napansin ni Dracula si Van Helsing na pinapakawalan na nito ang halimaw. Dahil dito nagalit siya at nag-transform sa totoong anyo at pagkatapos inatake nito si Van Helsing, samantala, tagumpay na napakawalan ni Van Helsing ang halimaw ni Frankenstein ngunit sa kasamaang palad naman ay aksidente itong nadulas at nahulog sa bangin. Mabuti na lang nakakapit pa rin ito sa lubid na nakatulong naman kay Carl na kasalukuyang inaatake ni Igor. Sa mga sandaling ito nang kakagatin na ni Aleria si Anna, sakto namang dito nahulog ang halimaw. At pagkatapos pinigilan ng halimaw si Aleria mabawi ang antidote mula kay Anna. Nagmadali si Anna ibigay ang antidote kay Van Helsing pero hindi pa rin papayag si Aleria. Mabuti na lang, ipinasa ni Carl ang silver stake kay Anna na agad pa nang saksak ni Anna kay Aleria at dito na nagtapos ang buhay ni Aleria. Pagpatak ng hating gabi, dito na nagsimulang mag-transform si Van Helsing sa pagiging ganap na werewolf. Nag-transform din si Dracula at pagkatapos nasagupa ang dalawa sa matinding labanan. Sa una ay medyo patas ang kanilang laban, pero maliwanag na ang kapangyarihan ng werewolf ay mas malakas kesa kay Dracula. Patuloy silang naglaban sa ere at dahil sa tindi ng lakas ng werewolf, napilitan si Dracula na ilogan ang kanyang mga pag-atake. Sa huli, binuka ni Van Helsing ang kanyang bunganga sabay kinagat si Dracula at sa wakas dito na nagtapos ang buhay ni Dracula. Dahil sa pagkawala ni Dracula, ang mga bampira na kakabuhay pa lang ay nagsimula na namang sumabog. Pero hindi pa dito nagtatapos dahil ang pagiging werewolf ni Van Helsing ay hindi niya pala kayang kontrolin na sa kasawiang palad sinunggaban nito si Anna at pinatay. Pero sa huli, nagawa pa rin ni Anna maiturok ang antidote ngunit kapalit naman nito ay ang buhay ni Anna. Dahil dito sobrang ikinabalisa ni Van Helsing ang pangyayaring ito at sinisisi niya ang sarili.